pilot episode ng Kuwait 15 Minutos. Ito po ang inyong host, si Ricky Laksa. Lubos po kaming nasisihan gawa ng nagkaroon po tayo ng isang panauhin mula sa Pilipinas dito sa Kuwait at para umattend po ng iba't ibang selebrasyon. Kasama ko po ngayong umaga ay isa pong napaka-prominente at minamahal ng halos lahat, kung sabihin ko na ng OFW sa buong mundo. Andito po ngayong umaga si Congressman Roy Sonieres. Magandang umaga po, Ricky, at congratulations dito sa bagong show mo. At magandang umaga din po sa lahat ng ating mga minamahal na mga tagapanood. Congressman, unang katanungan po siguro is, ano po ang meron ang OFW party list? At ito po ang nanguna sa halos buong parte na ng buong mundo. For the first time in the 14-year history of the party list elections, ngayon pa lang po nagkaroon ng OFW and family representative. Salamat po sa sektor ng OFW and family na tumugon sa aming panawagan na iluklok kami sa Kongreso. Magbabalik po ang Kuwait, 15 minuto. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang Pag-ibig. Dinoble ng Pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang Pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Congressman, siguro po sa ikalawang katanungan ko po alam niyo po na ang kinuha ninyong trabaho ay napakalaki dahil napakarami po nating OFW sa buong mundo. Napakabigat po nitong responsibilidad na ito. Papaano niyo po pinaplanong punan itong tungkulin ninyo? Kailangan po ay maging busy tayo, maging active tayo sa Kongreso. Kasi lawmaking itong aking papel ngayon na pinasukan. Lawmaking ito. So anong mga batas ang ating isusulong sa Kongreso? Batas na mag-benefit sa mga OFWs right now working overseas. Pangalawa, batas na magpoprotekta sa kanyang pamilya back home. Pangatlo, yung batas na magpoprotect sa mga OFWs to be. Marami dyan nabibiktima ng mga human trafficker at saka illegal recruiter. At last but not the least, itong mga returning OFWs, mga retired OFWs, nobody is taking care of them. Tawag natin sa kanila mga bagong bayani ng bansa, pero pag uwi sa Pilipinas, nobody is overseeing their welfare. So 4 pong kategorya na yan. OFWs now abroad, OFW families, OFW to be, at saka yung mga former OFWs. Sa aking panghuling katanungan eto na po. Ngayon pong nakaluklok na tayo. Ano po ang kasunod para po sa aming mga OFWs, particularly dito sa Kuwait? Magbabalik po ang Kuwait, 15 minuto. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang Pag-ibig. Dinoble ng Pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang Pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Ang una ko pong gagawin, dahil meron po akong 13-point platform of government, all addressed to enhance the protection of our OFWs as well as their families back home. So, kaagad-agad, nakaprepare na po yung ating 13 bills na yan. Isasampa ko na yan sa lower house, sa House of Representatives. And aside from that, I will call instead on the Secretary of Foreign Affairs to start a friendly and harmonious relationship with him, all for the benefit of OFWs. Ayaw ko makipag-away kahit kanino. Para na lang, para sa magpakumbaba tayo, para makuha natin ang ating gusto para sa mga OFWs. So I will call on him, and then I will ask him to, please, Honorable Secretary of Foreign Affairs, can you please furnish me with a copy of a list of all
OFWs who are now in jail in Jeddah, in Abu Dhabi, in Dubai, in Qatar. Kasi po, gusto ko madalaw ito isa-isa hanggat maaari. At alamin ko kung ano ang kaso nila. At hanggat maaari, dadalawin ko rin yung mga pamilya nila. Paano ito? Baka wala na nagpapadala ng suporta dito. How are they surviving? We have to look into their welfare also. So, pangalawa, kung listahan din ng mga nasa hospital, may mga anong mga karamdaman ang meron sila at sino dumadalaw sa kanila dahil walang mga nanay at walang mga tatay yan. Yung mga extreme cases ng mga ailments na yan sa hospital, probably we can ask the OWA to send their parents to visit them there and so on and so forth. Kailangan meron talagang yung pag-aruga, pagkalinga sa ating mga OFWs, lalong-lalo na yung may mga malubhang mga problema. My dear fellow OFWs at yung inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, salamat po sa suporta ninyo sa OFW Family Party List. Naging number 1 po ang ating party list all over the world. Number 1 sa US, number 1 sa Kuwait, number 1 sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Czechoslovakia, sa Rome, and so on and so forth. Meron po kayong ibig sabihin dyan sa ginawa ninyo na ginawa yung number 1 tong party list. For the first time kasi, sa history ng party list election sa Pilipinas, 14-year-old history, ngayon lang po kayo magkakaroon ng representante sa Kongreso. At dito naman sa Kuwait, salamat sa mainit na pagtanggap ninyo sa akin dito. At maraming salamat sa mga Filipino community leaders, yung 44 community Filipino leaders na napaka-cooperative sa ating embahada, yung mga members of the 4th Estate dito na very supportive din sa ating Filipino community katulad ni Ricky at sa iba pa. So maraming salamat once again. Mabuhay po kayong lahat. Para po sa Kuwait, 15 minuto, ito po si Ricky Laksa. Magandang araw po.